Hello mga katito. Kumusta po tayong lahat? Ito na naman po si Tito's Random World. Magbabalik po sa inyo. Patuloy po tayong maghahanap ng katotohanan dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Mga kababayan, masyado pong maingay ngayon ang social media sa dami ng balita. Kababayan, sa video ito, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa letter of support ng PNPA Class of 1991. Ito ay sinulat nila kay VP Sara upang suportahan si VP Sara. Pero bago po ang lahat mga kaibigan, gusto ko lang po mag-share sa inyo ng isang update, mga updates tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa, lalo na sa pamumulitika. Ito kahapon lang yata to na interview kay press briefing kay Senate President Chis Escudero na talagang nanindigan siya na hindi siya magre-request o hihiling ng special session upang magkaroon lang ng impeachment proceedings doon sa Senado. So, malinaw po, ipaulit-ulit niya itong sinasabi na wala siyang planong mag-request sa Presidente ng isang special session. So, pinaliwanag niya ang lahat. Dahil nga, oo nga naman, tama siya. Bakit kung naghahabol sila dito sa pag-entertain dito sa impeachment complaints o kay VP Sara, bakit inupuan ng Kongreso ng mahigit 2 buwan? Yun yung ini-insist niya. Ngayon, nang ipinasa na sa kanila, ang gusto asikasuhin agad, samantala inupuan ng lower house. So, yun. At isa pa dito mga kaibigan na medyo iiyak dito yung mga pro-impeachment, yung mga galit kay VP Sara. Eto, iiyak sila dito dahil nga sinabi ni Chis Escudero, kung hindi ako nagkakamali sa pagkakaintindi sa sinabi niya, na posible ang proper impeachment trial, kung ito ay magtuloy-tuloy, mag-i-start pa ito July after the SONA. Kasi nga wala nang panahon daw sa 19th Congress, so doon sa 20th Congress. Yung susunod, yung mananalo ngayong eleksyon, yung uupo, yun yung susunod na mga senador, yun yung 19th Congress na entertain dito sa magiging judges dito sa impeachment trial sa July. I have already said I have no intentions of requesting the President for a special session. Hindi ito isa sa mga bagay na dahilan para magpatawag ng special session ng Senado. Dagdag po dito, sino bang may gusto na mag-special session kami at mag-trial kami bago mag-eleksyon? Sino ba humihiling nun? Sino? Sino nga? Yung pro, sabi ko na, sino mang pro, anti, di namin papakinggan. Pwede bang sagutin na rin muna niya sa kumaaari? Bakit nila inupuan ng 2 buwan ito? 2 buwang nakabinbin ang 3 impeachment complaints sa Senado sa Kongreso. Ang kailangan lamang naman gawin, ipadala yan sa Speaker para ma-agenda ng Speaker yan. Magkatabi ang opisina nilang 2. Pero hindi yung ginawa sa loob ng 2 buwan. Tapos kami gusto sa loob ng 2 oras magawa yun. Sa loob ng ilang araw magawa yun. Kung tila hindi sila nagmadali, anong pinaguhugutan at saan sila nanggagaling para madaliin kami ngayon? SONA is on July 21, so trial will commence after that date. Most likely, the actual trial will begin in the 20th Congress. So, matagal-tagal pa ito mga kaibigan. So, siguro naman, alam ni Chis Escudero ang rules of impeachment. So, at saka marami siyang, sa mga paliwanag niya, sabi nga niya, hindi siya makikinig sa mga pro or anti. Ang paninindigan niya yung saligang batas. Tama nga yan, sa Senator. So, at least, hindi natin sinasabing kampihan natin si VP Sara or ano, ang katotohanan lang. Yun lang ang katotohanan. Eto pa, mga kaibigan, yung pangalawang issue rito ng malaki. Kahapon lang din to. Yung grupo ni Attorney Topacio at ni former House Speaker na si Pantaleon Alvarez, si Congressman Alvarez, at kasama yata dito sila Attorney Bundok. So at ang Citizen Crime Watch, sinampahan ng kasong kriminal ang grupo ni Martin Romualdez, nangunguna si Martin Romualdez. Iyak sila rito. Kung pwede pa natin mabanggit kung ano-ano po yung mga kaso po na sinampagunan? Yung una, siyempre, yung falsification ng legislative document.
Dito naman sa Ombudsman, yung violation ng Section 3E kung saan ay sinasabi na kung merong kang ginawa na dihado yung gobyerno, no, at nawalan yung gobyerno, ay po pwede kang kasuhan. Ano po yung ginawa nilang nagpadihado sa Ugat dito, gobyerno? sir. Yung pagsingit ng imagine 241 billion pesos. Ang laking halaga yan. Hindi mo pwedeng sabihin na typographical error yan na kinurek ng technical working group. Mahirap po, ang laki ng amount na involved. Ito ba yung mga blanks? Opo, yan yun. Binilang nyo po yun, parang kinumpit nyo lahat. Marami yung blanco na yun. Ngayon, nung tinignan namin ano yung mga nilagay nila doon sa blanco, tinutal namin, umabot sa 241 billion. Sir, bakit po 12 yung counts ng falsification of legislative documents? Palagay ko, mas magandang sagutin ni Atty. Topacio yan kasi siya naman yung lead counsel. Well, kaya po, 12 counts yan, ay 12 times po nilang pinunuan yung mga blanks. Yun po ang inapprove ng BICAM ay 0, nakalagay 0. Dapat po yun pagdating sa Pangulo, 0 din. Hindi pwedeng palitan yun unless may typographical error, maling spelling, maling formatting, or misspelling. Yun lang po ang kailangan o wrong grammar. Hindi po pwedeng ilagay yung 0, gawin mong 90 billion or 80 billion o kahit 10,000 pesos po. Hindi nyo pwedeng gawin yun. Kahit piso nga basta 0. So 12 times po namin nabilang na meron pong ganong insertion. 12 yung singit, oo. So, ibig po sabihin si Speaker Romualdez ay mahilig sa singit. Sir, sino po muna yung respondents dito? Sino pinasasagot? Ito po, siyempre si Speaker Romualdez because siya po ang head ng House of Representatives. Manuel Jose Dalipe kasi siya po yung nandun sa APRO. Etong majority leader, siya yung majority whip. Siya yung nag-marshal ng mga boto para dito. Si Congresswoman Kimbo. At least inamin niya na merong insertion. At saka si dating Appropriations Committee Chairman Saldico. At saka may mga kasama po dyan na hindi pa namin na-identify na palagay namin ay kasama sa technical working group acting under the instructions of the named respondents. So, Yung mga staff? Sir, Opo, syempre, opo. Kahit inutusan lang sila, if ever? Kasi po, ginawa din nila So, they have to justify kung kanilang in-insert under the directions na ito ay lawful na instructions. Kasi kung unlawful yung instructions, liable din po sila. Complainant din kayo, Sir, dito? Opo, complainant din po ako. Sumali as complainant? Alam niyo po, ako ay I'm doing this in representation of the Citizens Crime Watch. Ito po yung aming presidente, akong national chairman. The Citizens Crime Watch has been in existence since 1992. At talagang pakialamero po kami. Basta may nakikita kaming palagay namin ay may graft and corruption, ay pinafile po namin. Kami po ang nag-file nung sa Dingbaksya kay now Congressman then Secretary Garin na ngayon ay nililitis na sa Sandigan Bayan. Kami po ang nag-file doon kay Commissioner Guanzon ng graft na ngayon po ay nililitis na sa RTC Bulacan. At marami pa po kaming ibang na-file po rito, yung sa SAP 44 against former President Aquino. Kami rin po yung nag-file. So, hindi po ito politiko, hindi po ito politika. Ito talaga ay aming advocacy sa Citizens Crime Watch. Non-partisan po kami. Why include Kimbo, sir? Bakit sinahong si Kimbo? Siya nag-admit nun di ba? Opo, alam na pala niyang ni insertions, dapat kumilo siya para hindi ito ang i-transmit as an enrolled bill. Dapat binalik yan sa BICAM kung lalagyan ng insertion. Sorry, bakit graft lang? 241 billion pesos ang pinag-uusapan. Graft po at saka falsification. Kasi yun po ang aming evaluation na ito po ang krimen na nagawa. May administrative case din ba na kasama dun sa complaint? Implied naman po yun pagka-ombudsman na we are invoking both the criminal and administrative jurisdictions of the Office of the Ombudsman. Malawak po ang kapangyarihan ng ombudsman pagdating po sa graft and corruption. Ano bang parusa niyan, sir? Well, ito pong falsification ay up to 6 years imprisonment
Yun pong sa graph, depende po sa mapapatunayang value ng perwisyo sa pamahalaan. Sa administrative po, pwedeng suspension, pwedeng dismissal from the service, pwede rin kung convicted, perpetual absolute disqualification. Kung Alvarez, baka may magsabing politika lang ito. Anong mabigis sa Well, karamihan pag wala nang masabing iba, sasabihin talaga politika lang ito. Lahat naman na nangyayari, politika talaga, di ba? Parte ng politika yan. So sa akin naman, ang kawawa dito, yung mga empleyado na napag-utusan. Well, siguro pwede naman nilang depensa, magsabi lang sila ng totoo kung ano talaga yung nangyari. Sir, kasi yung iba tinatanong yung timing nung pag-file nyo. Kasi impeach nga lang kay VP Sara Duterte. So, kaya ganun yung mga implications nila. Alam nyo, yung sinasabi nilang timing, wala namang timing yung criminal case eh. Kung gumawa ka ng krimen, yun ang timing. Gumawa ka ng krimen, alangan namang i-file mo yan sa susunod na taon. I-file mo yan sa nakaraang taon. Hindi pwede. Ginawa nila yan recently, kaya kinakailangan aksyonan kagad natin. Pero may kinalaman ba ito sa pag-impeach ng Kamara kay VP Sara? Wala, magkahiwala yan. Kasi iba naman yung impeachment, ibang usapin yun. At ito, criminal case ito, ibang usapan dito. Ito gante, parang ganun sa Sir, or pag-impeach. diversionary tactic. Hindi, teka. Yung sinasabi nilang diversionary tactic, tingnan nyo ito. Sino nag-divert? Alin ang nauna? Di ba yung press conference ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab, doon nila pinaputok na maraming blanco yung BICAM report. Ngayon, ayaw nilang pag-usapan yan dahil sigurado swak na swak sila sa yung kaso. Kaya sila ang gumawa ng diversionary tactic. Gumawa sila ng issue na matatabunan itong iskandalo sa budget ng 2025. Kinonsult nyo ba si dating Pangulong Duterte dito sa pag-file nyo ng reklamo? Hindi nga kami nagkausap, hindi kami nakita dahil from Tagum City, dumiretso na ako dito sa Manila para i-file yung kaso. Speaker, with your kind permission, pwede ko ba dagdagan? Yung sinasabi nilang timing, actually, matagal na po namin itong pinag-iisipan. Kaya lang po, komplikado ang kaso. So, pinag-aralan pa po namin ito, kaya ngayon lang po namin ginawa. Kasi hindi naman po kami katulad ng ibang miyembro ng Quadcom na kumikilos nang hindi nag-iisip. Pinag-isipan po namin itong mabuti. Okay, Congressman Alvarez. Sir, now na i-file na po ninyo itong complaint ninyo. Opo. Anong inaasahan mo ninyo na pagtukon dito ng anti-graft body? Kami naman, gusto lang namin patas yung laban on the merits. Tingnan nila yung reklamo namin. Kung may merits naman, ay pwedeng isampas sa Sandigan Bayan. Kung walang merits, edi dismiss. Walang problema yon. Basta decision on the merits. Sir, nakausap niyo na ba si former President Duterte tungkol sa impeachment ni VP Sara? Hindi pa po. Sir, bakit puro members of the House lang po yung response? Nandun yung krimen na nangyari. Sir, Senate. BICAM, sir, yun eh. Sa Senado, siguro naman kung Office of the Ombudsman, pwede naman silang magpatawag kung sino sa Senado. Paano na ito? Patong-patong ito na kaso, mga kaibigan. Ito lang na sinampa nila na 12 counts of falsification of legislative document. Ito ay tungkol doon sa mga blank items na kung hindi ako nagkakamali, yung mga sinabi ni na parang pag-amin na yon. Ito yung sinabi ni Congresswoman Kimbo noon. Naalala ko pa kay Congressman Kimbo yung sinabi niya noon na inauthorize nila yung technical team na mag-fill in dito sa mga blank items. So alam naman natin yun, di naman tayo mga bata. Authorize sila sa mga clerical error or printing error. Hindi sila authorize maglagay ng mga amount. Kahit 1 piso lang yan. Hindi tayo tanga dyan, di ba? So to mukhang sila, parang dumampot sila ng bato, pinupog sa sariling ulo.
Medyo hindi ito magagandang balita sa mga pro-impeachment at saka doon sa mga alipores ni Congressman Romualdez. So, sunod-sunod na yung tawag nito. Sunod-sunod ng kamalasang inaabot ni grupo ni Martin Romualdez, which is tama lang yun. Alam niyo bakit? Pera ng taong bayan yan. Pera ng taong bayan yan at dapat sila managot kung mayroon man silang kasalanang ginawa. At which is nakikita naman natin, nakikita naman natin. Mga katito, marami pa akong gustong i-comment sa mga issue ngayon ng mga naglalakiang issue, pero gusto muna magpunta tayo doon sa main topic ko ngayon ay yung letter of support kay VP Sara ng PNP Tagapagkalinga class of 1991. Basahin ko lang po ito mga kababayan para hindi tayo po magkamali. Bigyan nyo muna ko ng panahon, basahin lang ito. February 6, 2025. Her Excellency Sara Z. Duterte Carpio, Vice President of the Republic of the Philippines, Mandaluyong City, Metro Manila. Dear Vice President Sara, greetings of peace and solidarity. We, the PNP Tagapagkalinga class of 1991, stand united in our unwavering support for your amidst the recent impeachment complaints. We firmly believe in your exceptional leadership and your capacity to excel as Vice President. The impeachment complaints, in our opinion, are a blatant form of political persecution aimed at harassing the office of the Vice President and publicly disparaging your reputation without factual and legal basis. We view this as a malicious attempt to undermine your integrity and credibility. In this challenging time, we reaffirm our solidarity and commitment to stand together as one class with one voice. We will oppose any form of unjust persecution and uphold the principles of justice, fairness, and accountability. May your commitment to serve your constituent not waver. Please know that you have our full support and confidence. We believe in your ability to navigate these challenges and emerge stronger. Patuloy po nating mahalin ang Pilipinas. Medyo mabigat itong letter na to at mga kaibigan, baka sabihin na naman ng mga sa ibang mga dyan, yung mga taga-kahol ni Martin Romualdez na ito ay fake. Baka sabihin na naman nila hindi to totoo, gawa-gawa lang, kinonfirm yan ng PNP. Panoorin po natin ang balita dito sa Bilyonaryo, sa agenda. Ibinalita po ito na kinonfirm ng PNP itong letter na ito na totoo, legit. Kinumpirma ng PNP na lehitimo ang kumakalat na letter of support ng PNPA Class of 91 para kay VP Sara. Matapos siyang ma-impeach sa Kamara, ayon sa PNP, nirerespeto nila ang pahayag ng mga kasamahan, pero mananatili raw apolitical ang mga aktibo sa serbisyo. Yan ang agenda report ni Francis Polve. Kalat na sa social media ang letter of support na ito para kay VP Sara mula sa PNP Academy, Tagapagkalinga Class of 1991. Ayon sa bahagi ng sulat, tinawag nilang isang uri ng political persecution ang impeachment complaint dahil wala raw itong factual at legal basis. Tinitiyak din umano sa liham ang solidarity at commitment ng mga miyembro ng Class 91 na nalaban ang anilay hindi makatarungan na pag-uusig laban sa bise. Ilan sa mga prominenteng miyembro ng batch Tagapagkalinga 91, sina dating Region 3 Director General Jose Hidalgo Jr., Brigadier General Alan Noblesa ng BARM, Brigadier General Alan Nazaro ng Caraga, at dating NCRPO Chief Brigadier General Reynaldo Tamondong. Legit ang liham, ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Pajardo. Yes ma'am, kinonfirm ko po yan doon sa mga miyembro po ng PNPA Class 91 at majority of them except for 3 active PNP personnel ay naglabas daw po sila. It was just a draft letter of support doon sa mga miyembro po ng grupo po na ito na naglabas po ng support sa ating Vice President Sara Duterte. Karapatan po nila yan, katulad po ng ibang mga individual at grupo na magpahayag po ng kanila pong suporta at hindi po natin
saklaw kung ano po yung mga nilalaman ng kanilang isip. But with respect, ma'am, dun sa tatlong natitira po na kanilang mga miyembro, nakausap ko po yung isa sa kanila earlier, and according to him, ay wala naman po silang pinirmahan yan. It was the stand of their class at grupo, but yung tatlong active po, they will remain political and non-partisan, at hindi po nila saklaw yung kaisipan ng ibang miyembro po ng klase po nila. Dagdag ni Fajardo, aktibo pa sa serbisyo mula sa PNPA Class 91 sina General Tamondong, ang deputy ng NCRPO, General Archibald Macala ng Region 6 at si Colonel Ramil Labastida ng HPG. So, mga kababayan, para rin sa pag-iintindi ko sa aking opinion, para na rin pinasinungalingan yung mga pinagsasabi ng mga congressman na nag-aakusa kay VP Sara, ha? Kasi ang sinabi dito, para laking sampal ito doon sa mga grupo na nag-aakusa kay VP Sara. So, ito mga kaibigan, ito yung statement na mabigat dito na sinabi nitong mga grupo ng Class 91, The impeachment complaints, in our opinion, are a blatant form of political persecution, aimed at harassing the office of the Vice President and publicly disparaging your reputation, Ito, without factual and legal basis, Ulitin ko, without factual and legal basis. Ang laking sampal ito sa mga congressman. Without factual and legal basis. So, anong yung pinagsasabi nyo dyan sa kongreso tungkol kay VP Sara? Na itong mga tao na to, na sila mismo nagsasabi na without factual and legal basis. In view of this, as a malicious attempt to undermine your integrity and credibility. Pagsira lang talaga. Alam niyo mga kaibigan, ayaw lang nila si VP Sara papurmahin dahil magiging tinik sa lalamunan nila, dahil alam natin lahat, yung sinasabi ni Speaker Romualdez na kadiliman, mukhang baliktad yata itong pinagsasabi niya na kadiliman, mukhang siya yata ang pinagmumulan ng kadiliman ng ating bansa. Opinion ko lang ito. Kasi lahat ng problema rito, lahat ng problema ito nagtuturo sa kanya. Itong mga kaso, ay patunay ito itong mga kaso na isinampa sa kanya. Di ba? Lahat. Itong mga problema natin sa corruption, sa AKAP. Itong mga naglilipanan na gastas, waldas dito ng mga ayuda na hindi nga natin makita kung nasaan yung beneficiary, list of beneficiary according do sa hearing sa Senate. Di ba? So, ito pa, mga kaibigan, we firmly believe in your exceptional leadership and in your capacity to excel as Vice President. So, naniniwala sila na ang performance ng ating Vice President. So, talagang malinaw na political harassment lang talaga ito. So, sabi nga na paulit-ulit sinasabihan, pag naalala ko sinasabi ni VP Sara na mas masakit pa daw yung iwanan ka ng boyfriend o girlfriend kasi ma-impeach ka ng Kongreso. Alam nyo, mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Thank you. Diba? So, mga kaibigan, ang nagtataka lang ako dito, patuloy natin ang pag-comment. Ito man, mga kaibigan, ito ay isang opinion. Opinion natin bilang Pilipino at bilang taxpayer, kasi pera natin ang issue rito, at bilang mamamayan ng bansang Pilipinas na butante. Ang issue kasi dito, mga kaibigan, dahil nga hindi na makatuwiran yung pinagagawa nila sa ating pera, sa ating pera na dinadaan lang yung mga naaayon sa batas, naaayon sa ganito, kaysa ganito. Pero ang isang observation ko dito, mga kaibigan, na aywan ko kung maniniwala kayo dito or kukonforme kami rito sa isang nakita kong opinion. Okay, dito tayo sa ayuda. Yung AKAP, yung Kapos ang Kita program yata yon. Ang qualification daw dito ay yung maliliit ang sinasahod. Paano nasabi? Ito, aking tansya, ito ay malinaw na legal na pambibili ng boto. Alam niyo bakit? Pag once nagtrabaho ka, nasa legal age ka na, butante ka na. Butante ka na.
Ngayon, idinilan nila ito, mga kapos ang kita, lahat naman tayo kapos ang kita eh. Wala naman sa mahal ng bilihin ngayon eh. Sino magsasabing sagana ka sa kita? Kapos ang kita natin lahat. Yun yung target nila. Paano na mga kaibigan? Paano na itong mga Pilipino na mahihirap na mga kabataan na hindi mga butante, ha? Na hindi nagtatrabaho, hindi mga butante, mga kabataan na walang makain, ha? Walang hanap buhay ang pamilya. Hindi sila magiging qualified dahil wala nga, hindi nga sila nagtatrabaho. So, sa aking opinion, ang tinarget nila yung nagtatrabaho dahil alam nila nasa legal age. Walang nagtatrabaho na hindi sa legal age at hindi butante rehistrado. Tama? Di ba? Sino yung tanga na hindi makaintindi ng ganon? Ang tinarget, yung may sweldo na. Ang hindi nila iniisip, yung mga walang sweldo at walang makain na mahihirap na mamamayan na walang mga pinag-aralan. Na dapat ang the poorest, dapat ang makinabang, ang nangangailangan ng tulong. Hindi yung mga sumisildo, nakalahat tayo sumisildo ng kapos dahil nga sa mahal ang bilihin. Yun, mahal ang bilihin, dapat yun ang inaatupag nila sa Kongreso. Paano masolusyonan? Mahal ang bilihin at kahirapan. Bakit ang tinatarget nila yung mga may trabaho na kapos daw? Dahilan lang nila, ayuda daw yun sa mga kapos ang kita. Dahil ba, sigurado sila na itong nagtatrabaho, mga legal age na, ibig sabihin, mga butante na. Sino ngayon magsasabi na mali ang sinasabi ko, di ba? Ito ay opinion lang ng ordinaryong Pilipino na nakakapansin. So, I hope mga kabayan, patuloy po tayo magmanman, mag-obserba sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. At natutuwa ako na mayroon na mga taong katulad nila Vic Rodriguez, katulad nila Senator Pimentel, katulad nila Congressman Alvarez, at sila Attorney Topacio at sila na tumindig upang ipaalam na may pananagutan itong mga tao ito na gumagawa ng mga kriminal na mga activities sa ating gobyerno. Okay? So, mga kaibigan, patuloy po tayo ipagdasal ang ating bansa. Ayaw po natin ng kaguluhan, ayaw po natin ng pagkawatak-watak, pero ayaw po natin ng kahirapan, ayaw po natin ng korupsyon. Itong impeachment ni VP Sara na katulad ng sinasabi nga ng PNPA Class 1991, ito ay paglilinlang lang ito. Paninira lang ito. Sa aking opinion, panlilinlang lang ito. Alam niyo bakit? Kasi ano sila yung mga pinagsasabi nila, lalo na yung mga nagpapapress kung baliktad lagi sasabihin nila wala daw silang yung fake, hindi daw totoo yung pangako na nanunuhol sila para lang sa pirma. Pero ang totoong realidad, eto ang daming nagsasabi na mayroon silang natanggap, di ba? Eto na naman, sasabihin naman nila na diversionary tactics lang itong mga sinampang kriminal na kaso sa kanila, which is ang totoo, sila yung nag-ano ng diversionary tactics. Alam niyo bakit? Nauna kasi magbulgar si former President Rodrigo Duterte doon sa BICAM report sila Congressman Ongab. After that, sumunod ang impeachment na minadali. Ngayon, sila naman na ngayon na nag-aakusa kasi natural, may na-discover dito. So, sumunod, ang sigaw ng mga tao, ng mga Pilipino na dapat managot sila, kinasuhan. Pero ang ginawa nila, ang pinalabas, diversionary tactics daw. Sino dito ang nauna? Itong pag-expose ni grupo ni former President Duterte o itong impeachment? So, ang mga kaso daw ay diversionary doon, pag-divert lang doon sa issue ng impeachment. Pero ang totoong istorya bilang isang Pilipino, opinion ko po ito, diversion lang ito dito sa totoong issue na malaking issue na alam nyo mga kaibigan, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, dito sa impeachment, wala tayong makikinabangan dito. Hindi ang Pilipino makikinabang dito sa impeachment dahil politically motivated lang ito. Ang totoong makikinabang ang mga Pilipino dito sa kaso ng pera na isinampa, mga petitions at criminal case. Dahil pera ng taong bayan ang pinag-uusapan dito. Na di ko lang alam bakit hindi natin ito totoo ng pansin ng ibang Pilipino na halos parang kamuhian pa nila itong mga taong nagsisigaw ng katarungan sa pera ng taong bayan. Na dapat nga sana pagtulungan natin ng pansin, especially ang mga membro ng PhilHealth. Pro Duterte ka man, pro Marcos ka man, membro ka naman ng PhilHealth, lahat tayo apektado dito. Pag lumubog ang Pilipinas, pro Duterte ka man o pro Marcos, lahat tayo magsasuffer dito. Kaya maging matalino po tayo, maging matalino po tayo. Alam natin na ngayong eleksyon babahan ng pera. Babahan ng pera, sigurado ako dahil milyon ang mga natatanggap ng mga kongresman ng mga re-electionista. Sana lang
itong lumabas na pronouncement ng COMELEC na warrantless arrest doon sa mahuhuli ng vote buying ngayong eleksyon. Nagbabala naman ang Commission on Elections na diretso sa kulungan ang mga mahuhuling bumibili at nagbebenta ng boto sa pagsisimula ng kampanya para sa Hatol ng Bayan 2025. Narito ang report. Nagbebenta man o bumibili ng boto, wala na yang kawala sa Commission on Elections. Dahil ngayong magsisimula na ang kampanya para sa 2025 midterm elections, ang COMELEC sisiguraduhin na diretso sa kulungan sino mang sangkot sa vote buying. Pwedeng-pwede kasi ngayon ang warrantless arrest na paghuli sa mga caught in the act na bumibili at nagbebenta ng boto. Sapat na sa amin na maipakulong namin kahit ilang oras yung mismong mga kakasuhan. O di mag-bail sila. Okay lang sa amin. Pero ang importante, kasi it is a warrantless arrest. May procedure kasi. Ang system naman dito, sa oras na makita na may namimigay ng pera, kasama ang ilang campaign materials, pwede na itong ikonsidera na vote buying. At sa pinalakas na Committee on Kontrabigay ng COMELEC, hindi na lang basta arestado at kulong, posible pang diretso kaso sa korte ang kahaharapin ng kahit sino. Katuwang na rin kasi dito ng COMELEC ang Department of Justice, Philippine National Police at iba pang ahensya ng gobyerno. Ang lahat ng kaso sa aming law department ipafile. Or pwede namin yung continuing deputation ng DOJ, pwede namin isik yung tulong ng DOJ para din sila mabilis ang prosecution. Pati ho kami, pag may magre-reklamo, sinabi ni Chair time and again, kung hindi nila kaya, kami ang magpa-file motu proprio on our own or we are going to pursue it. No? It's not going to stop at just submitting your complaint. Magtutulungan na po yung law enforcement agencies, whether it be the PNP or the NBI, with the prosecutors para po mapalakas po yung mga kaso natin. And because nga, dun din sa binanggit na kasunduan ng COMELEC tsaka ng DOJ, nagkaroon na rin tayo ng referral pathway kung saan very open na po ang mga prosecutors to mag-receive ng evidence. Makakita po talaga tayo na mahigpit na PNP. Hindi namin papayagan vote buying. Sana lang i-implement ito sa lahat at ito ay maging totoo na pag may aktual na nakita na nagbibili ng boto, namimigay ng pera, ay huliin. Sana hindi lang doon sa kalaban ng incumbent, ha? Kasi itong ngayon ang mga incumbent ng mga re-electionist, hindi halatang vote buying nila, di ba? Hindi halata eh. So, bakit hindi sinabi kung hindi halata? Hindi duman sa agap. Makikita mo ngayon pagka nag-distribute sila ng mga ayuda, andun yung mga politiko. Sabi nga sa akin, nang tanong nga ako nung nakarang araw, sabi nga sa akin ng aking mga kakilala, nandun daw silang mga kandidato, nag-attend. Sabi ganun, hindi pa naman daw eleksyon hindi pa naman campaign period, kaya pwede pa sila mag-attend. So, pinaglulukuhan lang po tayo rito. Iyan yung malinaw na pamimili na ng boto in advance. Sana nga na hindi lang one-sided itong rules, itong patakaran ng COMELEC, at sana nga maging totoo. Kasi ako, alam ko, doon sa amin, umabot ng 20,000 pesos per head. 20,000 per head nung nakaraang eleksyon. Tatanungin nyo kung saan ang galing, anong grupo, bahala na kayo mag-isip kung kaninong grupo ang namigay noon. Sanay sila sa ganun. So, I hope hindi lang ito suntok sa buwan or sulat sa hangin itong batas na sinabi ng COMELEC. Okay? So, mga kaibigan, maraming salamat po at huwag po tayong matakot sa pagsasalita ng katotohanan, lalo na kung ang mga karapatan natin ang naaapakan na. Dahil karapatan po natin, kaya po sabi ng kasabihan, wala pong manluloko kung walang magpapaloko. Sa ngayong panahon, grabe nang nangyayari sa Pilipinas, kriminalidad laganap, hindi ko na masikmura yung napanood ko sa balita. Shabu, bolto-bolto na yung nahuhuli. Di ba? Alam nyo yan. So, I hope ang Panginoon ay makialam na sa sitwasyon ng ating bansa. But again, ayaw po natin ng kaguluhan, ayaw po natin na mag-create ng anumang ano. Ang atin lang dito ay nasa tamang proseso. Ipanalangin po natin ang ating bansang Pilipinas, ang ating mga leader, ang ating presidente na i-guide po siya ng Panginoon. Bigyan po siya ng katinilungan na manggagaling sa Panginoon na paano niya ang ating bansa ay itataguyod. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all. God bless the Philippines.